Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay February 22, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 4, verse 1 to 11. Noong panahong iyon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksoin ng dyablo. Doon, 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos nito'y dinala siya ng dyablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi sa kanya, "magpatihulog ka sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na iingatan ka. Aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato." Sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos, dinala din siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok. Mula rooy ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng dyablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito, kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin." Sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran." At iniwan siya ng dyablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Sunday po sa inyong lahat. Sa Gospel, narinig natin na matapos mag-ayuno ni Jesus ng 40 days, lumapit ang dyablo upang siya'y tuksohin. Pansinin natin, kailan ba pumapasok ang tukso? Kailan ba dumarating ang tukso? Si Jesus, hindi siya tinukso sa oras ng malakas siya, kundi tinukso si Jesus sa oras ng kanyang gutom, sa oras ng kanyang kahinaan. Kasi 40 days na hindi siya kumakain at umiinom. Ganyan ang tukso. Ang tukso ay hindi halatang masama. Una, yung tukso na anong sabi sa kanya, gawing tinapay ang bato. Kung titingnan, praktikal, makatwiran. Kasi nga, gutom si Jesus. Ikalawa, ano yung sabi ng tukso? Tumalon mula sa templo para patunayan ang kapangyarihan. At pangatlo, ialay ang lahat ng kaharian kapalit ng pagsamba, tagumpay, kapangyarihan at impluwensya. Lahat ay may anyo ng mabuti. Lahat ay mukhang kanais-nais. Ganito ang tukso. Hindi siya dumarating na may direktang tatak na ito'y kasalanan. Dumarating ang tukso bilang shortcut, bilang mas madaling daan, bilang pansamantalang solusyon. Mapanlin lang ang tukso. Sabi sa kanta, "O tukso, layuan mo ako." Pero sino nga ba ang dapat lumayo? Yung tukso ba o tayo bilang tao? Ang tukso ay laging naririyan. Hindi ito mawawala sa mundo. Pero tayo ay may kakayahang umiwas. Tayo ay may kapangyarihang pumili. Tayo ay makapagsasabi na, "No, hindi." Si Jesus ay hindi nakipag-negotiate. Hindi siya nakipagtalo ng matagal.
Sumagot siya gamit ang salita ng Diyos. Ipinapakita niya na ang lakas laban sa tukso ay hindi lamang yung galing sa kanyang sarili, kundi sa pamamagitan ng matibay na relasyon sa Diyos. Kay rami ng winasak na tahanan, kay rami ng matang pinaluha dahil sa tukso. Tukso ng pera, tukso ng relasyon, tukso ng pride, tukso ng kapangyarihan. Lahat ito, maraming matang pinaluha dahil sa isang sandaling hindi napigilan. Minsan, ang tukso ay dumadating sa anyo ng ganitong pangangatwiran. Bubulungan ka niyan. Wala namang nakakaalam. Walang nakakaalam nito. Tayo-tayo lang. Minsan lang naman. Deserve mo naman siguro to. Pero ang tukso ay laging may kapalit. Kaya ang paanyaya sa atin ng Ebanghelyo, hindi lang iwasan ng tukso, kundi palakasin ang sarili sa pamamagitan ng Diyos. Paano natin masusupil ang tukso? Paano natin maia-apply yung ating gospel sa ating buhay ngayon? Una, manalangin. Manalangin bago dumating ang tukso. Huwag hintayin yung krisis bago lumapit sa Diyos. Pangalawa, know thyself. Kilalanin mo yung kahinaan mo. Alamin mo kung saan ka madalas bumibigay. Sa pamamagitan nito, makakaiwas tayo. Pangatlo, iwasan yung mga sitwasyong alam mo namang delikado. Hindi lahat ng laban ay kailangan harapin. Minsan, prevention is always better than cure. At pang-apat, gamitin natin na sandata ang salita ng Diyos. Humingi tayo sa Kanya ng awa, ng habag. Kasi minsan sa sarili lang natin, napakahirap. Tulad ni Jesus, sagutin natin ang tukso ng katotohanan. At saan nang bumula yung katotohanan? Mula sa salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, Ikaw ay nagtagumpay laban sa tukso. Palakasin mo rin ako. Kapag ako'y mahina, kapag ako'y natutukso, ipaalala mo sa akin na ako ay iyong tahanan, ako ay templo ng iyong Espiritu. Turuan mo kong umiwas sa masama, magpigil sa sarili, at manatiling tapat sa iyo. Amen. Friends, kung may kakilala kang kagaya kong nahihirapan sa tukso, may pinagdadaanan sa pamilya o sa relasyon, o nangangailangan ng lakas laban sa kahinaan, share natin itong audio gospel na ito. Magandang paalala. Baka ito yung paalalang kailangan niya ngayon, mga oras na ito. I-share natin itong audio gospel na ito sa ating mga GC, sa mga kaibigan, kamag-anak, kapamilya, sa mga classmates, sa mga mahal natin sa buhay, o kahit nga sa isang stranger. Minsan, yung isang simpleng share, nagiging tulong para may isang tahanang hindi masira. Muli, ako si Kuya Sam Pagaduan, nagpapaalala, halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.